Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, September 29, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, ilang araw na po natin yung minomonitor, at kanina nga pong alas 3 ng hapon, ito nga po yung nag-intensify na into tropical depression at nakapasok na rin ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayong oras na nga po ito ay nasa eastern section po ito ng Central Luzon, nasa layong 1,390 km ang kanyang layo. At tinataglay po nito yung lakas na 45 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso po yan na abot ng 55 km per hour. At ayon pa rin sa ating advanced weather forecast ng European Center, posible pa nga rin po na ito'y dito dadaan sa may parte ng coastal water ng Basco at Itbay at Batanes. At ito nga po ay magdudulot ng matinding pag-ulan at malalakas na hangin sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda sa ating mga kababayan dahil mataas po ang tsansa niyan na umabot po yan na hanggang typhoon category. At posible rin po na mag-super typhoon yan kapag andito na nga sa parte ng West Philippine Sea. Yan po ang advanced prediction ng European Center. Sa ngayon nga po, apektado nga po ng extension ng kaulapan ni Bagyong Jenny ang Bicol Region, Eastern Visayas and Caraga Region. Asahan din natin may mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan at localized thunderstorm sa parte ng Metro Manila, Mimaropa, Calabarzon, Western and Central Visayas at natitirang bahagi ng Mindanao. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan na kung lalabas po tayo ng bahay, magdala po tayo ng pananggalang sa ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga September 30, ito nga po ay lalapit na ang bahagya dito nga sa may parte ng extreme northern Luzon, ng central Luzon. At pagdating naman po ng October 1, ito nga po ay aangat. Kung mapapansin nga natin na may pagbugso na ng northeast monsoon o nung amihan. Pagdating naman po ng October 2, mas lalakas nga po ito, posible nga po siyang umabot ng tropical storm category. At kung mapapansin nyo nga po, ito nga po, meron tayong cold front na umiiral dito nga po sa ating bansa na nakaka-apekto naman po yan sa parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pagdating naman po ng October 3, medyo bahagyang babagal o magiging slowly yung paggalaw nga niyan dahil nga po sa pagbugso ng northeast monsoon. At ito nga po ay posibleng umabot na ng typhoon category. Pagdating naman po ng October 4, ito nga po yung pinakasentro niya na mas malapit na sa may Itbay at Batanes at ramdam na po yan hanggang northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, sana po ay maghanda tayo ng mas maaga. Pagdating nga po ng October 5, ito nga po ay nandito na sa western section ng extreme northern Luzon at apektado pa rin po niyan nung kanyang hangin ang ilang bahagi ng Luzon. Pagdating naman po ng October 6, ito nga po ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Dito po may pagkakataon na posible siyang maging super typhoon category at habang meron tayong panibagong low pressure area dito nga sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon nga po bumaba ang tsansa niya na ito nga po ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng October 7, mapapansin nga natin itong si Bagyong Jenny ay posibleng dumiretso yan dito sa may parte ng China. At pagdating naman ng October 8, patuloy pa rin po yung southwest monsoon ay makaka-apekto dito sa western section ng bansa. At habang ito nga pong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay sa ngayon nga po, mababa ang tsansa niya na maging bagyo. At mapapansin nga po natin yung pagsasalubong pa rin ng easterlies at northeast monsoon. Pagdating naman ng October 9, makakaranas pa rin po tayo ng mga posibleng pag-ulan, kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin nga po sa ating mga kababayan. At magkakaroon tayong panibagong low pressure area dito nga po sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Dito naman po sa may mas malapitan, mapapansin nga po natin dito sa European Center ng WinMap, mapapansin natin na aabot na po siya bago po siya dumikit dito nga sa may parte ng Extreme Northern Luzon as typhoon category. At dito nga po bubugso yung northeast monsoon, kaya kung mapapansin natin mababawasan yung lakas ng hangin yan, pero nasa typhoon category pa rin po yan. Mapapansin nyo nga po yung pagdaan niya sa coastal water sa pagitan po ng Itbayat, Batanes at ng dulong bahagi ng Taiwan. At aabutin nga po niya hanggang dito sa may parte ng Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga delikado tong si Bagyong Jenny. Inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin kung ano pa ba yung mga posibleng pagbabago sa magiging dadaanan nitong si Bagyong Jenny. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po.